Saan ba magsisimula? Ang dami. Ang galing nito. Hinahanap ko kung saan niluluto. Pinapatong pala. Ay, ang galing. May pangalan Sabay tatapalan ng ko na yan, uling. ate. Yan yung sa akin, di ba? Naghihintay na. It's a happy day, Mami Chiki. Yes! Happy na naman tayo, Jess! Pero teka, batiin muna natin yung mga kapatid natin bago sila matakam, ano? Good morning, mga kapatid! Okay, December 19, marayaw may lahat sa mga kapatid mo nating tausog. Yung mga galing sa simbang gabi dyan. Ako, I'm sure makaka-relate kayo sa amin this morning. Di ba, Mama Dibs? Yes! Ngayong nagsisimbang gabi na po tayo bukod sa mga pangmalakasan nating outfit check. Outfit check! Uy, anong Filipino designer? Filipino support local. Nakapasko eh, di ba? Hindi talaga nawawala po sa labas ng mga simbahan itong espesyal nating kakanin na favorite ni Mami Chiki at ni Jess. Ay, fresh na fresh po at mainit-init pa nating nakakain ito. Correct. Puto bongbong at bibingka is love talaga. Alam niyo, sakto po yung init at sarap niya sa malamig na gabi. Ikaw, malamig ba gabi niyo? Oh! Wow! Bastos, ang aga pala nito. Ang aga pala laglagan nito. Hindi ako na-call time. I love you all so much. Para Okay, ka tinusok ng tinidor. Pero alam niyo, kahit sa madaling araw, sakto to. At kapag nagsisimbang gabi, pero eto, tanong ko lang, Justin, ha, paano ba nauso itong puto bongbong at bibingka tuwing gabi? First of all, malamig ba ang gabi ko? Naka-long sleeves ako. Sobrang lamig. Long sleeves. Sobrang lamig. Outfit Does that check. answer your question? Outfit check. Savage siya. Apaka-angas, tol. Sabi, sa Panis. ilang tala, itong simbang gabi, itinoon na talaga ng gawing madaling araw, no? Para sabay sa paggising ng mga magsasaka at mangingisda noong panahon ng mga Kastila. Eh kahit naman pa, marami na sa ating mga ninuno at maagang nagluluto ng mga kakanin na ito. Tama yan, Justin. Kasi nga, binabaon nila yan, di ba? Buong magdamag ka nagtatrabaho, di ba? Maganda na. Kahit kaya lang, pwede ka magmerienda. Ayun, baon-baon na nila, di ba? So, pag naluto na yung kakanin, tapos na yung mass, di ba? Ayan, kaya naging simbang gabi, staple ito. Yan, may snack na sila. Mga history to, no? Diba? Parang nakakaaliw pag kinakain natin. Nalalaman pa. Itong kasama ko ngayon, kanya to. Itong mga iba-ibang mga, di ba, iba-ibang mga style at mga May leche flan. varieties. Kasama natin si Mary Jane de la Cruz at si Crazel Tablante ng Angels Puto Bongbong at Bibingka. Yay! Good morning. Oo, pagka nagluluto, kaya tinamang ganda ng skin ni Angel kasi bukod sa ayan, di ba, parang may pa-face. Parang ano, no? Steamer eh. Magandang pores, di ba? Di ba, Jane? Hindi talaga sikreto namin. Oh, yun! Kamusta naman ang holiday rush? Ayun, ma'am. Sobrang Busy. Ay, maganda yun. Dapat Wala pa nakangiti ako kapag sinasabi mo busy. Oh, busy. Wala pa tulog. Dumiretso kayo dito. Opo, Saan dahil simbahan ba kayo madalas pupunta? Wow! Saan kayo madalas nakaposisyon? Pwesto. Sa simbahan. sa Marikina po sa may... Marikina. Time. Taga doon ako. Malapit Puntahan sa ko yan. amin. Pero sabi ko nga, kakaiba itong mga dala mo, di ba? Ang dami ang dami nakapatong-patong. Ate Jane, gaano katagal mo na itong ginagawa? 20 years na po kami nagtitinda ng opo. Almost 20 years na po. Kasi nagsimula siya sa mga ninuno hanggang pasa-pasa. Hanggang sa nakarating na sa akin. Wow, ang tanong ko po, doon sa 20 years na ginagawa nyo to, umpisa pa lang ba, ganito na agad, or Hindi po. in-improve nyo na lang to the years? Year by year, nag-iisip kami ng pwedeng Gimmick. toppings. Pakulo. Oo, yung parang Ano yung unique sekreto? Bakit kayo nagtagal ng ganong katagal? So kasi po, masarap yung puto. Oo naman. Masarap lang muna to po sa amin. Magkano ba? Affordable. Affordable po. Magkano ba ang inaabot ng inyong mga puto bongbong at bibingka? Ang pinakamahal na po, 85 pesos yung special namin na ube de leche bibingka. Ito yun. Apo, yan. Oh! Ube de leche. Napakasarap. Okay, bakit nyo naman naisipan na gawing over the top? Kumbaga parang, di ba, kadalasan yung iba, they just keep it simple. Gusto nila, simple lang. Kayo talagang gusto nyo na nile-level up siya. Bakit nyo naisip na gano'n? Para lang yung mga customer, para mahikayat sila. At saka nagta-trading kami kasi, para sa amin din kasi, para magkaroon ng yung puto bongbong, magkaroon ng, Twist, ano ba yun? ganun. Ayan, twist. Eh, paano ba ginagawa yung inyong puto bongbong at bibingka? Gawin na natin. Oh, Di ba, Jess? Parang sabi mo nga, 20 years plus na kayong gumagawa. Nung simula,
Ganito talaga yung ginagamit nila, yung parang yung sinauna, yung talagang basic na mga palayok na classic, traditional. Opo. Ngayon, lahat high-tech na, pero dito pa rin tayo sa traditional. Opo, kasi iba pa rin yung sa kagaya sa bibingka po. Iba pa rin kasi yung texture ng bibingka kapag sa traditional. Hindi na talaga may Nasa iba yan. cooking method sa pagluluto talaga yan minsan. Sige, Okay, game. Okay, natin. natin. Kasi Yung alam gagawa. mo, gusto na talaga bumili ni Mami Chiki at Jess. totoo. Hanggang Hindi na na sa Talaga. bahay. Pwede na sa bahay Baka ito yan. na lang iregalo ko sa inyo. Oh, Kasya ba sa idea. condo, Jens? Ha? Kasya ba Kasya yan? yan. Alam mo, kahit brown out, pwede ka magluto ng Luto. bibingka. Di ba sa umaga yung iba pancake niluluto nila? Kaya Mami Chiki na Jess, puto. Puto bumbong. Matutuwa pa ang kapitbahay. Ay, ang sarap. Keso ba yun? Parang yan yung pinilunod kanina, sabi mo yan yung para sa akin, di ba? Oo. Nilagyan na ni Mami Chiki ng pangalan. Pangalan. So, paano Oo, muna para siya? paano ba Anong yung ginagawa? unahin? Ano po, ilalagay po muna yung dahon sa ilalim. Para po hindi siya masunog. Parang sa base nito. Opo. Nito parang ano na yan, opo. pot na yan. Tapos ang susunod po, ito na po. Yung pinaka lalagyan na po nung sa Nung ito, bibingka. ito yung butter. Butter. na Opo. bibingka. Ano po, Yung galapong. Ay, galapong. Galapawang. Tapos pagkalagay po ng galapong, lalagyan na po siya ng mga toppings. Salted Yung egg? Salted egg and cheese. Anong laman ng galapong? Paano yung galapong? Ito Ano po, yung yung kanyang salt. ano, ingredients? Sa galapong po, ano siya, Salted egg at yung mix siya butter. ng bigas at saka ng rice. Ay, bigas tsaka yung kanin po na sinain na kanin. Yung ibababad namin siya. Pagkababad namin, siguro mga after 15 minutes, ganon, ipapagiling naman po namin sa palengke. Pagkapagiling sa palengke, No, teka lang. May naghahanda na ulit. May naghahanda na plato. May mga nakaabang na. Boss Joey, makakarating dyan. pagkapagiling po, doon nahahaluan ng egg, ng milk. Ang hirap pala, no? Akala mo parang ganyan lang na para Kaya mukhang special pancake. siya talaga. Opo. Madami siyang ano proseso. Grabe, ang daming proseso, pero 85 na yung pinaka-ano nyo. Special. Special na yun. Ayan, luto na, Ayun, pwede ah. na sa Ano nga akin. naman. Ay, napakasarap. Ay, Medyo bagong masarap din luto yung eh. natutusta ng Oo, konti. eh. Diba? O yan, sige pa. Yung mali, ha? Special bibingka talaga. Sa totoo lang, medyo nakakadagdag ng lasa yung dahon. Tama, no? Tama. O, ito daw yun, ganito, ganyan. ayan. Tapos, ilalagay Lagyan natin natin yung sa butter. ating. Dito po. Ayun. Oh, ikaw na, Ah, James. dito kasi kailangan Opo. nakasukat nga naman. Ayan. o. Okay na po. Okay, okay. Yung Kasi isang lalagay picture na yan, po ilan na natin. magagawa niyan, ate? Sa isang picture po, siguro mga ano po, 15 pieces. 15. Tapos ilalagay na to agad. Apo. Sa So ito, tanong ko sa iyo, Jane, Dahil mga, sa itong mga akin to. panahon Yung na ito, galante, pakidamihan. ilang bibingka ang nabibenta mo extra sa isang cheese. araw? Sa isang araw po, kasi ngayong Burr months Kulang pa. Sige pa, sige pa, sige pa. sunod-sunod na po yung mga event namin. Oo. So sa Damihan isang pa, araw, Jim. ano kami, 500 plus na. Wow! 500 plus! Talaga. May mga event din po kasi. Events. Oo nga. So, pwede kayo din sa events. Kunwari, katulad nung kay Ilio na birthday party nun, fiesta ang team. Ay, Pwede. opo, pwede. So, kahit hindi Pasko, pwede kayo. Apo, pwede po, kahit hindi Wow, Pasko. Sa birthday nyo. Saka nag-weekend market ba kayo? Di ba, nauso rin ng mga puto bombong at bibingka sa Saan po, mga sir? weekend market, no? Opo, night yung sa mga market. bazaar. Mga night market. Mga bancheto, ganyan. Hindi nyo kailangan maghintay ng Pasko, Pasko. in short. Para malasahan. Alam mo yung bibingka ko? Ha. Cheesy bibingka. Oo, parang cheese na linagyan ng konting bibingka. Okay. Habang hindi natin yung bibingka, gawin na nga natin yung puto bombong. Ayun, gusto ko rin Okay. yan. Sarap niyan. Paano ba yan? Sa puto bongbong po, kailangan anuan siya ng margarine para hindi magdikit yung puto Sa bongbong. loob. Para madali siyang itaktak po. Tama, di ba? Ang tawag dyan ay bumbong. Itaktak Yan siya naging mo. puto Ato, bombong. opo, Yan, bumbungan po. okay. So, iano po natin yung daliri natin, tatakpan sa puto. Just so you know. Just so you know. Ayan po. Oo, yaka pag ikaw. Tapos, eto na po. Ayan, luto na siya pag nag-dark Pag na po nag-dark yung na violet. dito. Opo, at Okay, saka okay. umuusok na siya. Mm-mm. Ano ba ito? Saan ba nabibili yan? Yung parang ano ninyo? Kasi Ito, parang parang alam yung steamer. regular lang na, na stove. Opo. Tapos, parang meron lang kayong, parang Pinatong ginawa na niyo lang ba bucket, ito? ano? Opo, ito talagang kami po naggumawa nito. Customize namin yung mga bumbungan. okay. Ano lang talaga siya, ito lang po. Yung kawayan lang talaga yung nabibili. Mainit lang kasi yung ano. Opo, kaya dapat ang ginagawa meron namin, binabalutan po namin ng damit para hindi siya mainit, mahawak. Okay. Kapag luto na po, itataktak. Tataktak pa na. Ay, kailangan Sige. sumasayaw. Sumasayaw daw, ate. I heard. Dapat daw, ha? Para daw mas maging masarap. Kasamang shake-shake. Tira mo, ayaw. Hindi ka sumayaw. Eh. Perfect. Iangat natin, iangat natin.
Pakita natin. Pakita natin, Yung pakita natin. mainit na Pakita natin. ano. Yung dahon, yung dahon. Ayan, papakita ni Diba? Jess. Nagalingan ako doon. Yan galing, ko, tapos ano? itaktak mo ulit Tinaktak niya. natin, Ang ha? galing nun. Yan, pakita Ikaw, natin. may gusto ko sabihin? Wala? Sayang naman. Sayang. Yan. Ayan, Yan, okay, yan, taktak ito, mo. kay Jess, oh. Itaktak mo. Up. Sige ba, Jess? Pabilang nanonood si na Boss Joey. Game. Sige ba, Jess? Yung dahon, yung dahon. Kailangan po may sayaw yun. Oh, paano yan? Paano yan? Paano Yan taktak? tayo. Ito, yan. Yan tayo eh. Oh, taktak mo ate. Ayun. Okay. Oh. Mabilis lang Yan ano. pala yun. Hindi, Mabilis no? lang siya. Uy, maluto. Mga ilang minutes? Wala pang 2 minutes. Kasi kapag nag-dark na po yung pinakaibabaw niya, ibig sabihin, luto na Luto po. na. Nalaman. Umusok-usok pa. Oh, after nito ate. Okay. So, yung Medyo order mainit. niyo? So, anong mga toppings ito? Sige, para makita sa Kaya mo yan, camera. Mahirap Jess. eh. Game. Ang Sige toppings lang, po Jess. niya yan, butter. Lalagyan natin siya ng butter. So, sa isang order, 3 piraso. Kaya pa, Jess? Kaya Kahit pa? kaya. Yan. Sa ngalan ng... Walang sa ngalan ng Good morning, kapatid. Okay. Tapos, ito. Ayun. po yung pag classic po to bongbong ponyog lang at saka muscovado sugar. Okay, okay. Doon ako sa classic. Apo. O, konting angat pa raw. Nakulangan pa sila. Uy, ang sarap niyan. Naku, tinanong Abangers agad kami yung dito ano. dyan. Tapos, ito po yung muscovado sugar. Mas ko ba? Ayan ang Ay, masarap. that's my favorite. Ako rin. Pati sa kape, masarap yan. Kapag wala silang mascobado, may alternative ba, Jane? White sugar. White po. sugar. White. Yung white Kapag sugar brown kasi sugar, hindi. siya po talaga yung pinakaunang-unang Oo, ano natin. tama. At saka swak na swak talaga ang muscovado para sa akin. Yan ang best. Then, na po. cheese. Lalagyan pa ba ng cheese? Opo, Okay. lalagyan pa naman siya ng Kahit anong gusto mo daw Damihan dyan, natin. sa'yo Dagdag yan. yan. Sa'yo yan, dahil pinaghirapan mo. Tiniis Yung mo init. init. Oo. Yan ang reward mo after. Okay lang daw yun kung malamig naman ang gabi mo. Ay, grabe! Ayan po. Why not? Then, basta may puto bumbo. No reaction. Okay. O, bigyan na ng... Talagang valedictorian ko. Isolo mo na, Jess. Isolo mo na. Ayan po. Diba? Sige, Hindi bigyan na masyado ng malamig ang kutsara, gabi. ng kutsilyo. Sige mo, hindi mo na Okay, masyadong okay. napansin Ayun, yung gusto ko lamig, ipatong. di ba? Ng gabi Ang mo. init. Sir, lagyan din Gusto mo yan, natin ng ano. dimples? Ako mo na lang dyan. Ang init ng ulo niya sa akin. Okay. Game, game, game. Ay, Ano yung kondensada? Para complete, no? Apo. Oo, mainit ito na, pag ito na. napasok pa Pero ito may konting tamis na. Ay, wala na Absent ka sa talaga. frontline. Ang maganda talaga sa kanya yung... Pag po mamaya, medyo nahirapan ako magsalita sa pagbabalita. Alam Alam niyo na niyo po. na. Nandiyan naman si Justin. Ah, yan ang tawag dyan. Yan ang the Ay, jester. O yan, pag-order kayo, isang jester special. Tinulang pa ng keso. Oo. Ang sarap. Natunaw pa yung keso dyan, ano? Ang Sarap. tamis. Oo, Ang sarap. Ako hinihintay ko talaga yung bibingka. Okay. Pero palagay ko sisingilin ako, hindi lang 85 kasi ang dami ng keso. Sarap, Jess, no? Manalo. Sana makarating dito. Ayun nga, medyo. Sa side na to. Kaya, Apat yun ha, para ipasyal mo. Biging isa, okay? Oh, Jess, may gusto ka Okay. bang sabihin? Kaya pa ba? Hindi. Mabibitin pa tayo eh. Babalik pa sila mamaya. Marami pag-uusapan kasama sila. Pero for now, salamat Mary Jane de la Cruz ng Angels Puto Bumbong and Bibingka. Sarap, Angel, halika dito. salamat. Ayun nga. Angel, 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 baby. Hello, Angel! Charm. Ayan, diba? Ayan, di ba? Ayan. Hindi ko namang nakakapaswing si Angel. Merry Okay. Christmas, Angel. Mas masarapin pa natin ang Martes sa mga kapatid. Simulan yan sa pagsalubong sa araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess de Los Angeles. Painitin po natin ang ating mga diwa, magbahagi pa ng mas maraming pampasaya, magbudbod ng good vibes para iwas nega. Ako po, si Dimples Romana. At sa mga hindi pa nag-holiday break, look forward na for the celebrations. Magbaon ng extra inspiration at motivation, kapatid. Ako po, si Maui David. at of course, mas masarap ang holidays mo, ang holiday mornings natin, pag may puto bumbong at may kape. Wow! Okay, gising na sa mga inaantok pa at samahan ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, medyo
Ang sarap ng umaga natin sa mainit, ano? Pero marami pa tayong hinanda para sa mga kapatid natin ngayong agahan. Simulan na natin, Justin. Okay, ito. At dahil it's Simbang Gabi Fever, titikim pa tayo ng ibang kakaning fit for the season. Puto bongbong at bibingka craze pa rin tayo kasama ang ating bisita sa Angels. Abangan! Masarap po ang puto bongbong bibingka at marami pang ibang pagkain in this season talaga. Pero hinay-hinay lang po, dahan-dahan pa rin, lalo na sa mga acid reflux na nauuwi po sa GERD. Yun. Yan naman ang pag-uusapan natin sa Sabi ni Doc. At mas masaya sana ang Pasko kung kumpleto ang pamilya, pero papaano naman yung iba na kailangan maiwan sa pag-alis ng bansa ng mga minamahal nila? Ang struggles ng mga naiiwang anak ng mga OFW, lalo na ngayong Pasko, sa Payong Kapatid. At sa mga umaksyong balita naman sa frontline sa umaga, sa gitna ng Christmas rush, tigil pasada ng ilang transport group, tuloy pa rin ngayong araw. At para naman sa mga bumabiyahe, traffic sa mga kalsada, mas lumalala habang papalapit ang Pasko. Mga nagla-last minute Christmas shopping, dagsana sa mga pamilihan. At sa showbiz, pakikiramay sa pagpanaw ni Sir Ronaldo Valdez bumuhos. At heto naman po, bawi tayo ng ngiti this Tuesday at baka kayo na ang mananalo sa aming Kagumoka Ako Selfie Contest. Basta tutok lamang po sa Good Morning Kapatid. Saka naman kayo mag-selfie or groupie. Padala lamang ang mga groupies or selfies na ito sa aming official Facebook page, Good Morning Kapatid, via private message po. Mas pangmalakasang selfie, mas wagi. Ang mapipili po namin, maaaring magwagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Tuloy pa rin ngayong araw. Ilang bahagi ng Visayas at Mindanao hinagupit ng bagyong Kabayan. Mga pag-ulan magpapatuloy kahit pa humina at naging LPA na ang bagyo. LTO huhulihin ang mga kolorum at taxi drivers na namimili ng pasahero. Lalaki patay matapos pagtatagain sa loob ng kanyang bahay sa Bulacan. Mga anak niyang umawat na damay. Pagbasbas sa mga same-sex couples sa loob ng simbahan, pinapayagan na ng Vatican. Two-time MVP Steph Curry, first time sa loob ng 5 taon na walang naipasok na 3 sa isang laro. At sikreto umanong pagkikita ni na Andrea Brillantes at Daniel Padilla. Paano nga ba nakarating kay Catherine Bernardo? Nagpapatuloy ang tigil pasada ng mga transport groups ngayong umaga laban sa deadline ng consolidation para sa PUV modernization program. Ang grupong Manibela naman isinusulong na payagan ang paggamit ng modified jeepney imbes na ang mga modernized unit na ipinipilit ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ipinagpatuloy ng grupong Manibela at Piston ang kanilang tigil pasada para tutulan ang pagtanggal sa kalye ng mga tradisyonal na jeepney. Sa ating mga mahal na mga nanakay na walang masakyan ngayon, humihingi po kami ng paumanhin. Hindi naman daw sila tutol sa modernisasyon. Katunayan, in-upgrade o ni-rehabilitate pa nga nila ang ilan sa kanilang mga jeep.
Ito ang isa sa mga modified jeepney na inabot lang ng 600,000 pesos ang paggawa na panatili ang itsura ng Saraw type jeeps na kilalang Tatak Pinoy. Magdadagdag lang daw ng nasa 100,000 piso, pwede nang i-upgrade ang makina sa Euro 5. 25 ang seating capacity nito. Pwede rin daw taasan pa ang bubong kung gusto o habaan ang built nito. May sound system, andito po yung mga speaker niya. Tapos yung tao po na tulad sabi nila nakakatayo daw po. Napakalawak po, di ba? Kung umupo man po yung tao, kita nyo parang nasa bahay lang po tayo. Nakaupo lang, sitting pretty lang po. Pwede rin daw lagyan ng aircon sa loob sa halagang 100,000 piso. Kung susumahin, nasa 800,000 piso lang daw ang magagastos sa pagmodify ng jeep. Malayong malayo sa higit 2 milyong piso sa kada unit ng minibus na ipinipilit ng gobyerno. Mura, gawang Pinoy, pero matibay, maganda, maayos, at compliant naman siya. Yung nilalako nila, yung ibinebenta nila na mga modern na minibus na kulay puti, 4 na modernized traditional jeepney na po ang katumbas. Hindi tuloy maalis sa isip ng mga tsoper kung bakit ba ipinipilit ng gobyerno ang pag-consolidate at pagpalit sa minibus kung kaya namang makipagsabayan ng mga gawang Pinoy na di hamak na mas mura. Maaaring wala nga silang komisyon kaya hindi ito pinapayagan. At ang nakikita ko lang sa consolidation, mas maraming magmo-modernize, mas marami consolidated yung magmo-modernize, mas madaling makuha yung komisyon. Yung kanilang pagkakakitaan, nakita naman natin kung gaano kakurap yung ahensya. Wala pang sagot dito ang LTFRB. Samantala, hiling din ng grupong Manibela na maibalik sa kanila ang 5 years na validity ng kanilang prangkisa. Sa ngayon kasi ay provisional authority lang ang ibinibigay sa kanila. Di bali na wala kaming pagsaluhan sa darating na Pasko. Ang importante po, magpatuloy ang aming hanap buhay sa mga susunod pang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. 300 rider ang nasampulan ng MMDA ngayong araw sa EDSA. Pero hindi yan para sa kung anong paglabag. Isa-isang pinapara ng mga tauhan ng ahensya ang mga rider na dumaraan sa bahagi ng EDSA Cubao kanina. Pero hindi dahil may violation sila, kundi para bigyan ng pamaskong pang Noche Buena. Tinatawag itong ticket or treat ng MMDA. Kinabahan pa nga raw ang ilang motorista. Pero ikinutuwa nila nang makita ang sorpresang bigay sa kanila. Sabi ng MMDA, reward daw ito sa mga motoristang sumusunod sa batas trapiko. Sa ibang balita, pinsala ang iniwan ng malakas na ulan at baha na dala ng bagyong Kabayan sa Visayas at Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Bago tuluyang humina at maging low pressure area, binayo muna ng malakas na hangin at ulan ng bagyong Kabayan at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Surigao del Sur, malalakas na hangin at ulan ang naranasan sa Bislig City kahapon. Sa Tandag City naman, malalaking punong nabuwal ng bagyo. Ang iba, bumagsak pa sa mga nakagarahing sasakyan. Bumigay naman ang isang tulay sa Caraga, Davao Oriental dahil sa walang tigil na buhos na ulan. Ang tulay pa naman ang nag-iisang tawiran ng mga residente sa poblasyon papunta sa Barangay Pichon. Sa Davao City, hindi rin nakapalaot ang mga mangingisda kahapon dahil sa masamang panahon. Pati yung mga mag-island hopping sana sa Samal Island, hindi rin pinayagan. Ay, mga booking na-cancel, ma'am. Kasi hindi ba tayo magawa dyan kasi bawal man. Kay masama ang panahon. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong Kabayan ang mga taga-Visayas. Sa Cebu City, nagkabasag-basag ang mga salamin at nayupi ang ibabaw ng isang taxi sa Osmeña Boulevard matapos madaganan ng puno. Higit 1,000 pasahero rin ang stranded sa Pantalan dahil kanselado ang biyahe ng mga barko. Nasa 700 sa kanila, pinatuloy muna sa evacuation centers. Sa latest monitoring naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, wala pang naitatalang casualties o mga nasugatan at nasawi sa pananalasa ng bagyong Kabayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kahit patuluyan ng naging LPA ang bagyong Kabayan, patuloy na makararanas ng pagulan ng malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Huling namataan ng LPA 290 kilometers kanluran, timog kanluran ng Zamboanga City. Dahil dyan, kalat-kalat na pagulan ang mararanasan sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol, Quezon at Aurora.
Amihan o northeast monsoon naman ang dahilan ng pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera maging sa Metro Manila. Inaasahang magpapatuloy ang maulan na panahon sa mga susunod na araw. Lalo pang lumala ang traffic sa mga pangunahing kalsada habang papalapit ang Pasko. Lalo ngayong marami na ang abala sa Christmas shopping. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Eksaktong 1 linggo bago ang Pasko, humahabol sa pamimili ng panregalo ang ilan nating kababayan. Ang traffic sinusuong. Pamasko na po sa anak ko, traffic. Galing kami ng Malibay. Mayroon kasi traffic naman kahit naman traffic lagi. Minsan wala, minsan mayroon. Sobrang stress, siyempre mainit, tapos pabago-bago yung panahon natin. Ngayon lang tayo naging free sa sa Christmas Habang papalapit ang Pasko, pahaba rin ng pahaba ang trapiko. Ang iba naman dumarayo pa sa ibang lugar para lang makamura, gaya sa Christmas Tiangge sa Taytay Rizal. Kayo ang mananawa sa mahigit 5,000 tindahang pagpipilian. Nadatna ng News 5 dito si Eileen Ocampo. Sulit na sulit daw ang budget niyang 1,000 piso. Mas marami kang mabibili pag dito. Siguro po yung 1,000 ko sobra pa. Sa halagang 50 pesos, may bagong polo na kayo. 200 hanggang 250 pesos naman sa polo shirt. Pagdamit pambata, nagkakahalaga ng 50 hanggang 250 pesos. Meron ding sapatos, bag at marami pang iba. Pwede pang tumawad. Okay, dapat baba ka lang ng presyo para para kung ibig ko sabihin maubos na lang yung paninda mo. Para sa isang taon last year, bago na naman. Diba? Baksak na. Kaya papuntay mo sila rito sa Maisol. Kung may mga naghahabol ng pamimili, meron namang mga biyahe na pauwi sa kanilang mga probinsya para doon magpasko. Hassle ang inabot ng ilang pasahero sa pre-departure area ng Manila North Port hanggang labas ng Pantalan. Nakaupo na sa kalsada ang mga pasahero. Pansamantala kasing sinuspindi ang biyahe ng mga barkong pa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Kabayan. Ininspeksyon ng Philippine Coast Guard ang Pantalan. Kinumusta ni Coast Guard spokesperson Armand Balilo ang mga pasaherong stranded. Tinataya ng PCG na halos 6,000 pasahero ang stranded sa buong bansa. Kabilang dyan si Rosalita. Umaasa siyang makakauwi ng Sultan Kudarat at makita ang ina. Excited din kasi ako makakauwi Kasi sa 2 taon ko na sa ibang bansa, ngayon na naman din ako babalik ng Pilipinas. Naka-heightened alert ang Coast Guard sa gitna ng masamang panahon. Naibalik na rin sa normal ang biyahe sa Manila North Port. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mag-ingat na raw ang mga kolorum at yung mga taxi driver na namimili ng pasahero. Paigtin na kasi ng LTO ang paghuli sa mga nasabing tsuper sa mga susunod na araw. Magpapakalat ang LTO ng mas maraming tauhan sa mga pampublikong lugar sa ilalim ng Oplan Pasaway. Dumarami na kasi ang mga sumbong na kanilang natatanggap tungkol sa mga driver na tumatanggi kapag malayo o traffic ang biyahe. Bukod dito, maraming kolorum din ang nag-aalok ng sakay sa mga desperadong commuter. Pero paalala ng LTO sa publiko, huwag tangkilikin ang mga kolorum dahil bukod sa direhestrado ay pwede ito ikapahamak ng mga pasahero. Posible pa raw humirit ng taas presyo ang mga produktong pang Noche Buena 1 linggo bago ang Pasko. Pati mga tradisyonal na kakanin may taas presyo na rin. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Damang-dama ng mga nagsisimbang gabi ang taas presyo ng ilang kakanin. Sa Baclaran, 70 pesos lang noon ang puto bumbong special. Pero ngayong taon, 80 pesos na. Itong matindi pa sa special, yung regular order ng puto bumbong. 40 pesos dati, 60 pesos na ngayon. Ang special bibingka naman, 100 pesos na. 60 pesos kapag regular. Ang dahilan ng taas presyo. Alin po yung yung malagkit. Yung mga po, nilalagay po sa sa toppings po. Tsaka yung gatas. Patikim pa lang yan dahil pati ang mga pang Noche Buena nakaamba na ring magmahal. Gaya ng karneng baboy sa Metro Manila, hanggang 5 piso ang itataas kada kilo. Maraming ngayon, mga baboy na pero alam niyo lang pag magde-December, sila na mismo ang Kaya ang nangyayari, yung mamimili ang tsaka kaming mga ang nagsasaper. Sa mga umiiwas naman sa mga putok-batok na pagkain at gustong maggulay sa Pasko, mura pa ngayon ang presyo. Pero
Pero mapapa-oh my gulay na raw sa mga susunod na araw. Posibleng magtaas ng hanggang 50 pesos dahil sa kinakapos na delivery. Konti lang ang supplier namin pag magpapasko. Kasi nga, minsan yung iba, nagbabakasyon sila. Nagtatraffic, tapos minsan yung ibang magbabiyahe, tinatamad sila. Pero giit ng Samahang Industriya na Agrikultura o SINAG, walang dahilan para magtaas ng presyo, lalo't murang farm gate price o benta ng mga magsasaka. So far, lahat naman na production is maganda. Yung pork, chicken, vegetable, ang rice natin, ang palay, maganda naman yung pag-ani. So, wala tayong nakitang may problema for this year up to end of the year. Yung weather, yung dumating na nasa Mindanao naman, so wala tayong nakitang problema. Mungkahi ng grupong SINAG sa Department of Agriculture, bantayan ang presyuhan sa mga palengke. Madalas daw kasing magpatong sa presyo ang mga biyahero tuwing Pasko, lalo't mabilis ang bentahan. Kabilang sa nakakadagdag ng bigat sa presyo ang petrolyo na may dagdag bawas 10 centavos sa kada litro ng diesel ang dagdag singil, habang may rollback naman na 85 centavos sa kada litro ng kerosene. Walang galaw sa gasolina. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Isinusulong ng Department of Interior and Local Government o DILG ang total ban sa mga paputok. Kasunod yan ng insidente sa Marikina kung saan sumabog ang isang van na may kargang firecrackers. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Tumalusik. Nanghihina at sugatan ang lalaking ito habang nakaupo sa labas ng nasunog na BF City East Metro Transport Terminal sa Barangay Kalumpang sa Marikina. Sa laki ng apoy, nadamay ang ilang truck at bus. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang sumabog na wing van na nakaparada sa terminal at may kargang mga paputok. While they are arranging yung mga cargos nila sa loob ng truck. So that's the time na nangyari ang ating explosion because of these firecrackers. Matapos mapula ang sunog, tumambad ang sunog na katawan ng driver at pahinante ng wing van. 5 iba pa ang nagtamo ng mga lapnos sa katawan. Patuloy pang investigasyon kung sinong dapat managot. Sa Bulacan naman, nakilalang paggawa ng mga paputok, sinalakay ng mga pulis sa mga lugar kung saan daw ginagawang malalakas na uri ng paputok. Arestado ang isang ginang na nakuhanan ng mga plapla, bawang at 5 stars sa barangay Pulong Buhangin sa bayan ng Santa Maria. Huli rin ang 2 gumagawa ng paputok sa barangay San Juan sa bayan naman ng San Ildefonso. Maharap sila sa kaukulang reklamo. Dahil sa mga ganyang insidente at aksidente, gusto ng Department of Interior and Local Government na magpatupad na ng total ban sa mga paputok. Remind tayo ng remind, taon-taon na lang, ilang bata na puputulan ng mga daliri, di ba? Iwasan na natin ito totally. Kaya na maiselebra ang bagong taon ng maayos eh. Ibig sabihin, magkaroon ka ng fireworks display na lamang sa munisipyo o sa lugar, no? At maiwasan natin itong mga disgrasya. Dito sa Metro Manila, bawal magpaputok kahit sa labas ng bahay at sa mga kalsada, alinsunod sa pinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Meron lamang pong designated na areas kung saan pwedeng magpaputok. Community po yan at sponsored po yan ng LGUs. Again, nire-remind ko po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, bawal pong magpaputok kahit sa tapat po ng inyong mga bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa mga naghahanap ng trabaho dyan, nangangailangan ngayon ng mga skilled workers sa Japan at Canada. Ayon sa Department of Migrant Workers, in demand ngayon sa Japan ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, hospitality, manufacturing at mga care worker. Habang sa Canada, nasa 300 nurse ang kailangan ngayon sa Nova Scotia. Umaasa ang Canada na magkakaroon sila ng kasunduan ng Pilipinas para sa agarang recruitment ng mga nurse. Makikita ang listahan ng mga trabahong inaalok sa iba't ibang bansa sa website ng DMW. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Tondo, Maynila. There on the spot ang biktima na magdiriwang sana ng kanyang birthday. Sa investigasyon, napag-alaman na dayo lang sa lugar ang biktima. Pero sa gitna ng paglalaro ng darts ay pinagbabaril ang lalaki. Hindi naman matukoy ng mga pulis ang eksaktong nangyari. Wala raw kasing gustong tumestigo sa pagpatay.
Posibleng higit isa ang namaril dahil sa dami ng nakuhang basyo ng bala. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Bulacan naman, patay rin ang isang lalaki matapos pagtatagain sa San Jose del Monte. Nagpapahinga sa loob ng kanyang bahay ang biktima nang pumasok ang salarin na armado ng itak. Agad inundayan ng salarin ang biktima. Sinubukan naman ng dalawang anak ng biktima na pigilan ang pagpatay. Pero pumasok ng bahay ang iba pang kasama ng salarin at sinaksak naman ang mga anak ng target. Naisugod sa ospital ang tatlo pero nasawi ang kanilang padre de pamilya. Patuloy na inaalam kung sino at ano ang motibo sa likod ng pagpatay. Walo na ang patay matapos yanigin ng magnitude 6.2 na lindol ang China. Sa video na ito makikita ang mga nabitak na bahagi ng gusali. Bumigay din ang kisame ng bahay na ito. 3 residente naman ang nailigtas ng mga otoridad at agad dinala sa ospital. Ramdam din ang pagyanig sa kalapit na Qinghai Province kung saan 2 ang namatay at halos 4 na po ang sugatan. Ayon sa China Earthquake Network Center, tumama ang lindol maghahating gabi kanina. Pinapayagan na ng Vatican ang mga Catholic priests na basbasan ang mga same-sex couples. Nakasaad yan sa inilabas na landmark ruling ng Vatican na aprobado mismo ni Pope Francis. May ilang kondisyon naman ang pagbibigay ng blessing para sa same-sex couple. Hindi raw ito maaaring maituring na bahagi ng mga church ritual o liturgy. Hindi rin daw ito dapat ituring na kagaya ng pagpapakasal sa mga heterosexual couple. Ang pagpayag sa same-sex blessing ay pagpapakita lang daw na tinatanggap ng Diyos ang lahat. Sa NBA naman, naputol na ang streak ni Golden State Warriors star Steph Curry para sa most consecutive games na may naipasok na 3. Malamig ang naging gabi ni Steph kontra sa Portland Trail Blazers matapos lang magtala ng 7 puntos. Wala rin siyang naipasok sa 7 attempts niya sa 3. Kaya naputol sa 268 straight ang bilang ng mga larong may naipasok siyang 3-point shot. Ng streak na yan ang pinakamahaba sa kasaysayan ng NBA. Sa kabila nito, naigapang pa rin ng Warriors ang panalo 118-114. Hot topic naman po online ang umano'y pag-amin ni Andrea Brillantes na nagkita sila ni Daniel Padilla. Sa exclusive report ng entertainment website na PEP, ito raw ang nag-udyok kay Catherine para makipag-break kay DJ. Ayon sa unnamed resources ng PEP, si Andrea mismo ang nag-reach out kay Kath at nagbulgar ng palihim silang nagkita ni Daniel. Taong 2021 pa raw nang magkita sila ni Daniel at Andrea. Bukod dyan, pinabasa pa raw ni Andrea kay Kath ang ilang conversations nila ni DJ. Dagdag pa ng PEP report dahil dito ay quote-unquote nasira ng tuluyan ang relasyon ng Kathniel. Hindi malinaw kung kailan mismong nag-break ang Kathniel pero ayon sa PEP report, break na raw ang power couple nang dumalo sila sa ABS-CBN Ball noong September 30. Wala pang komento o kumpirmasyon sina Catherine, Andrea at Daniel sa lumabas sa report ng PEP. Bumuhos naman po ang pakikiramay sa pagpanaw ng isa sa mga tinuturing na haligi ng Philippine showbiz na si Sir Ronaldo Valdez. Sa ilan pong dekada niya sa showbiz, naging makulay ang career ni Tito Ron. Narito po ang report. Sa pagpanaw ng multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez, nagluluksa ngayon ang buong Philippine showbiz. Bukod sa pagiging ama ni actor-singer Jano Gibbs at Melissa Gibbs, tumayo ring ama at lolo si Ronaldo sa maraming artista sa industriya. Kabilang diyan si Catherine Bernardo na nag-post pa ng Instagram stories para sa kanyang Lolo Sir sa ginawa niyang serye last year na Too Good to Be True. Sa mga IG story rin idinaan ng co-star ni Kath na si Eliza Mulak ang pag-aalala sa kanyang naging Tito Ron. Ang kanila namang direktor na si Direk May Cruz Alviar, ibinahagi pa ang mga unang sandali ni Tito Ron sa kanilang first day ng set noon. Pati na ang kanilang pa-birthday sa kanilang hinahangaang aktor. Huwag na sana ako Mae-emo pa ako nito Well, I'd just like to say thank you very much to all of you. Inalala rin ng kanyang manager na si Jamela Santos ang mga huling sandali na kasama niya ang kanyang tinaguriang partner in life and in crime.
Ang ating Good Morning Kapatid host namang si Dimples Romana nag-post din ng nakaaantig na mensahe ng pamamaalam para sa kanyang look na nakasama niya sa isang espesyal na MMK episode noon. Sabi pa ni Dimples, 2 araw lang ang naging taping nila noon pero dahil kay Tito Ron, nanumbalik ang kanyang pagmamahal sa buhay at sa kanyang pag-aartista. Maging ang ating Frontline Pilipinas anchor na si Cheryl Cosim nagpasalamat sa mga naiambag na inspirasyon at talento sa industriya ni Tito Ron. Isa sa mga huling proyekto ni Tito Ron ay ang pag-host ng year-end special ng 1PH at 1 News last year. Naging makulay ang ilang dekada ang showbiz career ni Tito Ron. Matapos siyang madiskubre ni King of Comedy Dolphy, may mga awards din siyang nasungkit katulad ang Best Supporting Actor sa Film Academy of the Philippine Awards o FAMAS, Gawad Urian at Star Awards noong 1994 para sa pelikulang May Minamahal at Best Supporting Actor din sa 1997 Metro Manila Film Festival para sa Nasaan ang Puso. Recipient din siya ng Helen Vela Lifetime Achievement Award for Drama noong 2015. Noong 2017, pinangalanan si Tito Ron bilang first Filipino colonel ng sikat na fast food chain. Sa isang hiwalay na post, humingi ng privacy ang anak ni Tito Ron na si Jano para mas makapagluksa. Nakikiramay ang buong News 5 sa lahat ng naulila ni Tito Ronaldo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Luminario, News 5. Parang yung lolo, sir, is perfect. Parang siya ang, di ba? Kasi lolo lang, lahat ang feeling mo, kasama mo yung lolo mo na napaka-warm. Pero sir, dahil nirespeto siya ng lahat. No, Mama Dimps! Ang ganda ng post mo. Sabi ko nga, parang kayo naman, dapat nagpapasabi kayo ng ganyan. Pero alam mo, hindi lang ako yan. Napakarami pa. Like, I also saw Sir Gary Valenciano post about him. And you know, pag naiisip ko siya, I only want to remember all the beautiful memories and the way he has affected so many of us. Imagine, I have this disposition as an actor because of him. Kasi ang sarap niyang magmahal ng mga tao sa paligid niya. At dapat lahat tayo sa industriya, ganon. Sa likod at harap ng camera, dapat yung respeto natin sa isa't isa nandun lagi. So yung warmth na ina-exude niya on camera, ganon din ang nararamdaman in real ganon life? na ganon siya, kaya nakakakilabot pag umaarte siya. Kasi si Tito Ron, tinitingnan ka pa lang niya, ramdam na ramdam mo na yung puso niya. Napaka-pure. Miss natin yan. Oo. At least, pagka tayo dito sa News 5, meron tayong memory sa kanya kasi ginawa niya yung... You're in. Yes. Galing. Sa ating pagbabalik, mga anak ng OFWs, kamusta kaya ang Pasko? Ngayong malayo sila sa mga magulang. At sasabi ni Doc, acid reflux na madalas nauuwi sa GERD o pangangasim ng sikmura. Paano nga ba maiwasan? Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kalimat ka ng handaan na naman ang pupuntahan natin ngayong Pasko. Pero paano may enjoy ang pagkain kung humihilab naman ang inyong tiyan at dibdib? Pag-usapan natin ang GERD, sasabi ni Doc. Madalas po ba kayong makaramdam ng biglaang pananakit ng dibdib at hirap sa paglunok? Isa sa mga posibleng dahilan niyan ay ang heartburn na dulot ng GERD. Patungkol po dyan ang sasagutin nating tanong ni Efren Jetta. Ang sabi niya, okay lamang ba sa may GERD ang tubig na may alkaline? Salamat sa tanong mo, Efren. Ang sabi ni Doc, talakayin muna po natin kung ano nga ba itong gastroesophageal reflux disease or GERD. Nararanasan po ito kapag madalas na umaakyat ang stomach acid sa ating esophagus, dahilan para tayo magkaroon ng acid reflux at heartburn. Marami po ang nakararanas ng acid reflux, pero kapag paulit-ulit na ito ay posibleng mauwi sa GERD. Ilan sa mga sintomas ito ang heartburn o pananakit ng dibdib lalo pagkatapos lamang kumain o tuwing hihiga sa gabi. Pwede itong sundan ng tinatawag na regurgitation o yung pagbalik ng ating kinain mula sa tiyan. Sintomas naman po ng nighttime acid reflux ang dysphagia o hirap sa paglunok, ubo, laryngitis o pamamaga ng vocal cords at pwede ring may kasama pang pagkakaroon ng asthma. Malaki po ang impluwensya ng ating diet kaya tayo nakararanas ng acid reflux. Maaaring dahil yan sa sobra-sobrang pagkonsumo
pagkonsumo ng caffeine or alak at isama pa natin ang mga pagkain ng mga matataba, mamantika at mga maanghang na pagkain. Nadadagdagan kasi nito ang acid production ng ating sikmura, dahilan para bumukas ang lower esophageal sphincter or LES at tumataas ang tsansa ng reflux. Factor din ang ilang kondisyon kagaya ng pagbubuntis, hiatal hernia o pag-umbok ng isang bahagi ng stomach at scleroderma na problema sa blood vessels. Para naman po sagutin ang tanong ng ating kapatid, okay lamang ang pag-inom ng non-acidic na inumin gaya ng alkaline water sa may GERD. May modified pH level kasi ito at maaaring makatulong sa pag-neutralize ng ating stomach acid. May mga tinatawag ding alkaline foods katulad na lamang ng saging, melon, cauliflower at nuts. Mas mainam din ang mga non-acidic drinks kagaya ng herbal tea kaysa sa juice or soft drinks. Nirekomenda rin po natin na maglagay sa diet ng watery foods kagaya na lamang ng pakwan, cucumber, celery at mga broth-based soup. Mga kapatid, basta't usaping pangkalusugan, mayroon po kayo maaasahan kung mayroong mga katanungan. I-ask Doc Dex na yan, mag-comment lamang po sa aking Facebook page o sa Good Morning Kapatid official page at abangan ang Sabi ni Doc araw-araw. Yan. So yun yung tanong ko naman kay Doc is, habang buhay ba yung GERD o masosolusyonan ba yan? I think, well, based on experience, kasi si Robbie, my husband, meron talagang problema sa acid reflux. Usually ginagawa niya, uunahan na niya. Pag alam niya, medyo meron siyang kailangan kainin eh. Dahil lalo ngayon Pasko. Parang siguro yung propensity, yung parang yung bagay ka sa GERD, sa acid reflux. Kasi ganun yung parang acid makeup mo sa katawan. Parang tanggapin mo na lang. Kaya, ako wala kasi akong ganun. Maswerte kahit ano kainin mo. Sobrang problema. Manghang, pagkape yan, wala. Wala talaga. Yung chan ko, I think, eat girl talaga ako. Eat girl! Eat girl! Pasalamat ko sa Diyos talaga ni Lord. Thank you kasi masarap kumain eh. Pero totoo yun, I think dapat iwasan talaga siya. Lalo kung ikaw ay mas madaling magkaroon ng GERD. Malalaman mo naman eh. Di ba yun yung parang dighay ng dighay? Dighay ng dighay. Tapos medyo mahirap siya pag paulit-ulit. Tapos parang sinasakit ka ng chan. So, I think lalo pag kailangan mo sa trabaho, na maging okay ka, dapat iwasan na rin talaga. Oo. At yung sa acid reflux, sabi nila, kapag sobrang stressed ka rin, mas mag-activate siya. Talaga? So, kailangan, buti na lang may mga di ba? Meron tayong panangga. Naturuan na tayo ni Doc sa things na pwede natin gawin. Thank you, Doc. Pero eto muna tayo, more pampabuenas po ngayong Martes. Ayan na, bumubuhos sa mga happy selfies at goofies ng ating mga meron na galing sa studio siya na. Uy, may bibingka din siya, Ito, si Isa. May entry si Isa. Ito. Ayan, kaya pala. Okay. Bawal ka manalo, Isa. Tatlo sila so divided by 3 pa yan. May bibingka din. Bawal yan din. Uy, ang cute mo na. Ang cute naman. Salamat sa mga Bakit nga naman hindi? Sinabi naman nila kung nasaan lugar sila naroon. Ano naman? Mga kapatid, selfie lamang po habang nanonood ng Good Morning Kapatid dito sa amin. Ilagay nyo na rin kung saan kayong lugar naroroon para po sa chance sa manalo ng 500 pesos worth of loads at iba pa selfie contest. Ayan, kay Justin naman tayo, pero hindi. Kay Mami Chiki na lang. Alam mo, parang binabato-bato lang, di ba? Mamaya, kay Justin tayo. Pero ngayon, ito po, Pangulong Bongbong Marcos mula raw balak palayasin si Chinese Ambassador Wang Jilian sa kabila ng mga panawagan dahil sa mas tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Kasabay naman ng holiday season, mga kaso ng COVID-19 sa bansa mas dumarami ayon sa Department of Health. At 2024 edition ng Taunang Panagbenga Festival inilunsad na po sa Baguio City. Kaya wag po kayo alis, magbabalik pa ang inyong paborito morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Ito naman ang ating mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga. Wala raw balak si Pangulong Bongbong Marcos na paalisin ang ambassador ng China sa Pilipinas. Sa kabila ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Giit ng Pangulo, hindi pwedeng magpadalos-dalos ang Pilipinas at mahalaga pa rin ang alyansa sa mga kalapit na bansa. Nasa frontline ng balitang iyan si Mean Los Baños.
Matapos ang kaliwat kanang meetings buong weekend dito sa Tokyo, mga reporter naman ang hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya umuwi sa Pilipinas. Dito natanong si PBBM tungkol sa mga panawagang palayasin na si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, dahil sa panggagatong daw nito sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea dahil sa China. Pero sabi ng Pangulo, hindi tayo pwedeng mapikon. Bagamat dismayado rin daw siya sa inaasal ni Ambassador Wang, naiintindihan niya raw na trabaho lang nitong ihayag ang posisyon ng China. Well, he's the ambassador of China, so he will always state the Chinese position. Doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. Dagdag pa ng Pangulo, pwede naman direktang ireklamo sa Beijing si Wang kung may ginawa o sinabi itong hindi maganda. Pero ang mas mahalaga, hindi raw pwedeng magpadalos-dalos ang Pilipinas. Because the truth of the matter is, kahit mapalitan na si Ambassador Wang, pareho pa rin ang sasabihin ng susunod na ambassador. Dahil yun ang linya ng China. So hindi nila titigil yan. So we have to, that's why we have to work around it. We cannot overreact. Kung magkamali tayo, hindi malaking gulo. So we don't want to go anywhere near that situation. Batid naman daw ng Pangulo ang malaking agwat ng Pilipinas at China pagdating sa pwersa ng militar. Kahit nga raw itodo pa ang budget sa national defense, kakapusin pa rin tayo. Kaya mas mainam na tutukan daw ang pakikipag-alyansa sa mga karatig bansa. Even if we go up to the desired level of spending on defense, up to 2% of GDP, we will still be not comparative in terms of actual military force to the Chinese. I think that's obvious to everyone. Kabilang naman sa napag-usapan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida dito sa Tokyo ay ang pag-usad ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Hindi lang daw yan dahil sa tensyon na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, kung hindi dahil gusto talaga ng dalawang bansa na mapalakas ang kanilang maritime capacity sa pamamagitan ng sabay na military training. Sabi din ni PBBM, nagkasundo na sila ni Prime Minister Kishida na ipa-finalize at pipirmahan na ang kasunduan sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nag-uwi ng mahigit 14 na pisong investment pledges si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang nagdaang Japan trip. Ayon sa Pangulo, 14.5 billion pesos ang total investment commitments mula sa 9 na letters of intent at memorandum of understanding. Magre-resulta raw ito sa mahigit 15,000 trabaho para sa mga Pilipino. Dumalo ang Pangulo sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo. Dagdag pa ni PBBM, mahigit 770 billion pesos na ang total investment commitments mula sa kanyang biyahe sa Japan ngayong Desyembre at ang nauna niyang Japan trip noong Pebrero. Isiniwalat naman ni Luis Antonio Cardinal Tagle na nakailang ulit na siyang nabiktima ng identity theft. Ang pangalan niya ginagamit daw sa pagbebenta ng iba't ibang bagay gaya ng tsaa, aircon at gamot sa rayuma. Ikinuwento ito ni Cardinal Tagle sa misa para sa Pinoy community sa St. Peter's Basilica sa Rome. Mariit namang itinanggi ng pari na pinayagan niya ang ganitong mga gimmick. Pinayuhan naman ni Tagle ang mga Katoliko na mamuhay ng tapat sa sarili at kapwa. Bagyang tumaas ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa nakalipas na linggo. Base sa datos ng Department of Health, umabot sa 2,725 ang mga bagong kaso ng COVID na na-detect nila mula December 12 hanggang kahapon. 50% yan na mas mataas kumpara sa higit 1,000 kaso lang nang na-detect noong isang linggo. Sabi ng DOH, ito na ang pinakamataas na weekly total cases sa nakalipas na 24 na linggo. Pero nananatili pa rin daw maluwag ang mga ospital dahil kakaunti lang ang mga naa-admit. Usap-usapan na naman po online ang ama ni Sara Labhati dahil sa pasaring na post nito tungkol sa mga nagkakalat po ng fake news. Sa kanyang Instagram post, sinabi po ni Abdel Labhati na hindi pa rin daw niya pinapansin ang quote, barking dogs. Pero may tao raw na ayaw tumigil sa pagsasalita tungkol sa issue na ito at gumagastos pa raw para magkalat ng fake news. Nagpasalamat naman po si Abdel sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa kanyang anak na si Sarah.
Hindi pa rin po nagsasalita sina Sarah at Richard Gutierrez tungkol sa di umano'y kanilang hiwalayan. Inilunsad na po ng Baguio City ang 2024 edition ng Taunang Panagbenga Festival. Celebrating traditions, embracing innovation ang tema po ng Flower Festival sa susunod na taon. Naniniwala po ang Baguio Flower Festival Foundation na mas madaming turista ang aakyat ng City of Pines para sa Panagbenga. Nakahanda naman daw ang lokal na pamahalaan na handang-handa silang magbigay ng suporta para sa festival po na ito. Inaasahang aabot sa 1.8 million na turista ang pupunta rito dahil sa Panagbenga. Sa legal ba to, shout out sa mga employer sa Christmas party performance, wala po dapat pilitan. Ang mga reklamo tungkol dyan, ipapaliwanag po ni Atty. Bucos sa legal ba to. Hindi pwedeng mapilit magsayaw, di ba? Kailangan pagpasayawin ka. Pero I guess kung may cash prize, pinapag-uusapan niya. Hindi kasi si Jester napipilit naman kahit papaano. Ay, sorry. Eto na. Teka muna. Pag-uusapan natin mamaya medyo seryoso to ang struggle sa mga anak ng OFW sa nagpapaskong malayo sa kanilang mga magulang. Okay, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama po rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nako, bawal ang KJ pagdating sa Christmas party. Pero alam niyo ba na mas bawal ang pamimilit na mag-perform dito? Actually, surprise yan sa akin. Yan ang tatalakayin ni Atty. Buco sa Legal ba to? For today's meeting, we're gonna talk about our Christmas party. And alam niyo naman, ang performance is mandatory for the newly hired for the dance performance. Ma'am, may sasabihin po sana ako. Sorry, mahiyain po ako. Baka pwedeng iba na lang po. Ay, nako, Denise. Ang mga newly hired ay mandatory for the dance performance. So, it's a must talaga. Attorney, yung mandatory dance performance po ba sa Christmas party, legal po ba to? Hindi po yan legal. Hindi maaaring pilitin ang isang empleyado na kumanta o sumayaw, lalo na kung wala itong kinalaman sa kanyang trabaho, kahit pa para sa Christmas party. Hindi rin pwedeng pilitin na mag-practice after office hours ang mga empleyado, maliban lamang kung may overtime pay ito at pumayag ang empleyado. Ayon sa Article 83 ng Labor Code ay 8 oras lamang sa isang araw ang normal hours of work at may mealtime o break time in between. Ayon naman sa Article 89 ng Labor Code, kailangan bigyan ng overtime pay ang magtatrabaho ng higit sa 8 oras kada isang araw. Kahit pa practice lamang ng sayaw o kanta ang pinagagawa sa kanila para sa Christmas performance. Attorney, may pinaikot na memo sa amin ng HR. Hindi raw magpunta ng Christmas party na walang emergency na dahilan ay may automatic deduction sa sahod. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 113 ng Labor Code, hindi maaaring bawasan ang sahod ng empleyado nang walang consent o pahintulot ng empleyado. Maliban na lamang kung ito ay itinatakda ng batas o bayad sa union o bayad sa insurance premium para din sa empleyado. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Thank you, Atty. Buco, sa pagbibigay linaw sa aking katanungan. Bakit may pinariningan ka ba sa amin, Jess? Ako nga, ikakain ko na lang to kasi ako pa si Muno. Baka ako pa maihabla ni Jess eh. Alam niyo na. Kaya ako lagi nagsasabi, Jess, sumayaw ka naman. Jess, okay lang. Kasi if ever, at pag may practice ka or whatever, dapat may OT pay ka. Yun naman talaga yun. Bigyan na idea. Ba't ba binibigyan mo na Pero mahigit doon, nahasa yung pagsayaw ni Jester. Simula nung nagsimula. Ay, hindi ako maniniwala. Parang hindi totoo. Kayo pa talaga after ng report na yan. Wow, ihahabla mo talaga ako. Pero kasi meron naman talaga excited para sa program ng Christmas party. Marami naman. Tayong mga Pinoy, karamihan sa atin naman talagang gustong-gusto, gigil na mag-perform. Lalo na for the cash prize. So I'm sure naman sa mga employer, hindi kayo mawawala ng mga ka-opisina ninyo na gustong mag-perform. Yun naman. Lalo na kung may pa-premyong kasama. Pero dapat hindi pilitan. At kahit sa ano namang bagay, dapat walang pilitan. Totoo. Walang pilitan talaga.
hangin, pwede namang tumula. Di ba? Pwede rin, oo. Hindi. Hindi kasi practical din naman, yung binanggit kanina ni Attorney Buko yung sa labor law nga naman na may oras na kaakibat yung pagpa-perform. Pagpa-practice. Kasi Pa. additional yan. Unless kunin yan sa mismong 8-hour shift nila, na tipong may hindi sila magtatrabaho ng 2-3 oras para lang mag-practice, di ba? Tsaka tama yung sinabi nyo kanina, kadalasan yung pressure nang gagaling din sa mga office mate. Yes, kasi parang pag hindi ka sumali, mapag-uusapan ka pa or ang Sabihin, malala KJ niyan, ka. mabubuli ka. Sasabihin nila, dahil hindi ka sumama, ikaw yung mag-OT next time. Ah, diba? tama. Minsan iniisip mo, wala lang to. Pero ang totoo, mahirap yun lalo for people na 2-3 yung trabaho nila. Or mahirap to sa mga working parents. Totoo, na wala namang masyadong time. Kadalasang nabubuyo na mag-perform minsan sa mga event, yung mga bagong hire. Di ba? May mga ganong kultura sa ibang opisina. Hindi ba sa lahat ng opisina? Pero dapat yung voluntary. Voluntary dapat. Kung gusto man. Tsaka wag mag-require mga employers ng extra na oras kung hindi ka lakip yun sa trabaho. I think yun ang pinaka-ano talaga dun eh. More than the ipapa-perform ka, yung practice kasi takes time din. Totoo. Diba? Eh pag hindi ka sumali, yun nga, parang baka mapag-initan ka. Pero So sana yun wag. nga. May OT pay dyan. May OT pay. Paano naman daw pag sa mga contractual or talent? Yung tanong ba ninyo yan para sa sarili? Para sa amin. Diretso kay Attorney Buko yan. Oo, pinapatanong po dito. Pag talent. Kaya nga tinawag na talent. Totoo Alam mo, I think tama din i-address. Marami naman sa ating mga kongresista ngayon ang gumagawa ng bills para sa mga talents at sa mga artista din. Di ba ate? Which is good kasi pinagpapasalamat natin yan. Dahil minsan pag creative ka, dahil hindi tayo sanay na nagsiset tayo ng oras. Di ba ganun, nakasanayan natin? Kasi lumaki na ako sa industriya to eh. So minsan, want to sawa talaga kahit na 24. Pero mabuti nagkaroon tayo ng mga batas na nagsasabi, ganitong oras lang, 12 hours lang, 10 hours lang. Kahit sa mga bata, sa DOLE, pagka yan, gumawa ng commercial, parang alam ko 4 hours lang, strict yan. Pull the plug yan, yes. Dati talaga, hindi. Hindi, tsaka alam mo rin yun, nung hindi pa. Noon tsaka nung pandemya, meron silang ruling dyan na pag may bata, naka-zoom sila at tinitingnan nila tapos na out of set. Yes, Diba? nakabantay talaga, naka-monitor. Maganda na Galing. nagkakaroon tayo ng mga batas na nagpoprotekta para sa ating lahat. Talents So, and contractuals. wag nating i-pressure ang mga kasamahan natin sa trabaho at i-bully sila kung parang wala silang pakisama kasi hindi naman natin din alam kung anong iba pang oras ang kailangan nila sa pamilya nila. Yes, Tama. personal nilang buhay. Yeah, syempre, lalo na ngayong Pasko, di ba? Yung pamilya, ang daming mga requirements niyan dahil, di ba? It's all about family. Yes. Ito nga ang problema nga sa ating tatalakayan. No? Pinakihintay na panahon, ang Pasko para sa mga pamilya nga, di ba? Pero papaano naman kung sa chat o video call mo lang makakausap ang iyong mga magulang? Panoorin natin ang Payong Kapatid. Kapag anak ka ng OFW, iniisip agad na nakaluwag-luwag, laging may bagong damit, o kaya naman laruan at gadgets. Pero hindi alam ng marami ang pangungulila ng mga anak ng itinuturing na modern-day heroes. Isa na nga riyan si Angel, na bata pa lang siya ay OFW na ang kanyang ama. Yung mga struggles siguro is kulang ka sa pagmamahal ng isang magulang. Mahilig akong sumali sa mga events. Tapos sa mga events, nakita ko yung mga kaklase ko. Kasama niya yung buong pamilya niya. Hanggang ngayon, hindi ko kayang manood ng mga OFW-related na movies or kahit mga shows, kahit mga commercials. Kasi iniisip ko na sana hindi na lang ganun yung sitwasyon ko. Honor student si Angel hanggang sa nakapagtapos ng kolehiyo. Pero kahit cum laude, hindi raw siya lubos na nakapag-celebrate. Umiyak ako pero sinigurado kong mag-isa lang ako. Kasi hinintay namin yun parehas bilang magtatay. So wala, umiyak lang ako mag-isa. Ganon. Tapos nagtatanong bakit kailan kaya matatapos. Lalo pang nalungkot si Angel at kanyang mga kapatid nang magdesisyon ang kanilang ina na mangibang bansa na rin. Ngayon na parehas silang wala, sa totoo lang di namin alam magkapatid kung
paano kami mag-celebrate pa ng Pasko. Kasi first time namin na dalawang magulang yung hindi namin kasama. Natutunan ko na rin talaga yung mag-take over ng ibang mga responsibilities dito, emotionally din wise. So, ang downside lang po talaga sa akin, parang grabe po yung pag-hide ko ng emotions sa mga parents ko and even sa people around me. May payo naman ang ating eksperto sa mga tulad ni Angel na inako ang responsibilidad habang malayo ang kanyang mga magulang. Number one will always still be ask for help. Importante yon. Like, alam ko that you're growing up and then you want to be matured and you really want to create or make your own decisions, but still ask for help. Put effort on having that constant communication with your parents. Have that constant communication with your lola or your grandparents or sino man yung napag-iiwanan sa inyo. Have that constant communication and conversations para mas matulungan mo yung sarili mo at yung mga kapatid mo. Ay, naku, si Angel. Good yun. Nakita ko kasama niya yung pet niya. Isa yan sa pwede mong gawin. Maghanap ka ng mga ways na talaga mapapakita mo yung, yung mga emotions mo na may express mo sa isang bagay kasi wala yung parents. So, nakita ko kasama niya yung kanyang cat. Parang outlet niya yun, no, Mommy, no? Pero OFW issues na yun nung 90s, 80s, 90s, hanggang ngayon no? Issue pa rin siya, especially for families. Kasi, syempre, pag inisip mo, gusto naman, sino namang gustong malayo sa pamilya nila, hindi naman nila gugustuhin yun. Meron akong mga kaibigan sa Singapore na parehong magulang ang nandoon, si Merwil at si Joyce. At ever since, nandun na sila. Mag-boyfriend-girlfriends pa rin sila, tapos nag-decide sila doon. Kasi mas maganda yung oportunidad nila doon. Yung kambal nila, dito nakatira. Pero alam mo, yung setup nila, ang ganda. Kasi lahat ng pamilya, kuya kasi si Merwil. So yung kapatid niya, lahat ng mga kapatid niya, at saka si nanay, tatay, nakatira sila halos doon sa bahay. Or kung hindi man sila lahat nakatira doon, lagi silang magkakasama. Punong-puno ng pagmamahal yung kambal. Kasi importante talaga na, kasi yung presensya, iba talaga yan. Yes. Kahit sabihin mong nag-uusap kayo sa video, iba talaga yung nararamdaman ka. At nakita ko din naman si Merwil at si Joyce na sinasama nila sa budget yung pag-uwi nila dito. Kasama sa budget na uwi kami or dadalhin doon yung mga bata. Kasi mahirap na talaga na malayo ka, pati yung mga moments na milestones, pag di mo yun na puntahan, may epekto yun sa mga bata. Yes. Yung nga sabi ni Angel, di ba? Na hindi nga siya makapanood ng yung mga paborito nating movies. Ikaw, Maui, napanood mo yun, di ba? Yung anak or anything na may OFW nga. Actually, ako, share ko lang din, both of my parents are also in the States. Lalo na nung nagpandemya po, hindi ko na sila halos nakikita kasi ang hirap nga rin mag-travel-travel. Tapos syempre, pag may work naman, mahirap din, di ba? Tsaka syempre, aminin natin ang ticket po, mahal din. So, tulad nga sinabi mo, kailangan din maglaan talaga. Pero ngayon, nasa edad ako na yung mommy at daddy ko, nakikita ko, tumatanda na sila. Tapos iba kasi yung nakita ko sila ng harap-harapan. So, imagine mo, I haven't seen them, let's say, 7 years. So, ano nang itsura nila, di ba? I'm sure it's gonna be very emotional. Yung makikita mo na, oh, tumatanda na rin ang magulang ko. Kailan tayo magkikita? I hope soon, I hope soon. Kaka-birthday lang ng mami mo. Yes. Pero may impact ba, Mami Chiki, kanina nabanggit ni Mama Dims, na at least sa panahon ngayon, meron ng mga video call. May Zoom na, may Skype o iba pang platforms. Kumpara before na literal na sa telepono lang at dati ang mahal pa ng overseas call. So may impact ba yun kahit papaano? For sure. Merong nakakatulong for sure. Pero yung iba pang mga, yung mga bagay na nakaakibat dyan sa OFW situation, hindi pa rin mawawala. Isa dyan yung guilt na nararamdaman nung magulang na lumalayo. Kaya kung minsan, ang pag-compensate nila, padala ng kung ano-ano mga bagay. So na-equate na tuloy yung pagmamahal dun sa bagay. So pati yung bata, doon na lang umaasa. Tapos iba na yung sukat ng pagmamahal, di ba? At yung bata naman kuminsan nagigilty din dahil feeling nila na parang kasalanan nila na iniwan sila or bakit kailangan lumayo para pagpalaki sa akin. Bakit hindi pwede? Parang gusto nila na mas importante sila na nandyan na lang sila. Hindi nila naiintindihan na may practical na dahilan kung bakit lumalayo. At Mami Chiki, may mga love languages, di ba? Oh, yeah. So, ibig sabihin parang hindi nila maiintindihan ang ibang klaseng love languages. So, pag ganyan, parang gifts na lang. Right. Paano pag yung physical mas preferred, touch. ang gusto na is physical touch, di ba? Iba pa rin ang presence. Hindi maiintindihan. And naalala mo, Mami, yung movie nga na pinag-usapan natin, yun yung naging issue. Sabi niya,
tingin mo kailangan ko ng mga bagay na to, sabi nung anak. Mas kailangan niya yung presence ng nanay. Eh yung nanay naman, ang kanya, tatrabaho ko para sa inyo. So you know, you have to meet at a certain level and meet halfway para happy po lahat. And I think just the awareness na yun naman talaga ang dahilan kung bakit. Na ang sakripisyo, hinahati yan sa magulang, pati yung mga bata nagsasakripisyo. Halfway. At saka yung mga nangyayari, yung mga extracurricular na common din dahil pag nalalayo dun sa mahal mo, nagkakaroon na ng ibang, naghahanap ng ibang... Doon papasok ang mahalagang support system na may mga kasama ng mga anak dito sa Pilipinas. Kasi in an ideal world, gusto natin, wala nang Pinoy na lalabas ng bansa para magtrabaho. Lalabas ka by choice na, hindi dahil out of circumstance, di ba? Pero syempre, dahil sa katunayan na mahirap ang buhay din naman talaga, marami tayong kapatid na napipilitan talaga magtrabaho abroad. Ang kailangan na lang talaga, magandang support system para sa mga kapatid natin dito. Just for President, 2026. Sana magkasama-sama ang mga pamilya this Christmas. At ito naman po, sa aming pagbabalik, more puto bumbong at bibingka, more fun. Tikim pa tayo ng mga yummy Christmas na kakanin na yan. Woo! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Good morning kapatid, pati na rin ang ating mga puto bongbong at bibingka, kasama pa rin sina Mary Jane de la Cruz at Crazel Tablante ng Angels Puto Bongbong and Bibingka. Ayun, ang bango-bango pa rin dito sa studio. At kung hindi nyo natatanong, wala nang hawak si Mama Dims kasi ubus na niya. Ito din, nilalaglag. Sabi ko na, akala ko ba support system ang pinag-uusapan natin? Sabi ko na nga. Pero yun, napabango din nila yung studio ng E80. O kamusta yung experience? Na-meet mo ba si, sino na-meet niyo doon? Si Sir Joey, Tito, at saka po sina Miles, sila Raisa. Uy, nandun na sila. Ano sabi nila? Ayun, nasarap sila sa bibingka. Tsaka yung puto bumbong masarap. Gusto ng puto bumbong. Alam mo, di ba, meron mga iba, gumagawa sila ng bibingka, pero yung sa oven na, yung parang modern na. May iba pa rin, ano? Opo, iba pa rin talaga yung lasa pag sa uling. Oo, iba Bakit rin. kaya? Tsaka sa palayok. Yung dahon ng saging po yung nagpapaano. Pero dun sa mga kapatid natin na gustong subukan lang sa bahay nila pero wala sila ng mga palayok na yan, ano yung mga pwede nilang gawin o gamitin? Pwede ba sa air fryer yan o sa kawali? Sa oven. Oven talaga. Hindi pwede sa kawali, parang pinainit yung kawali, ganun, tapos takpan. Na-try niyo pa? Hindi pa. Mamang tanong ko, sa dami na po nang nagawa nyo, iba bang ang tawag dito, variations. Tingin nyo ba by next year, meron na naman kayong bagong pakulo na maiisip? Meron na. So meron na, meron na. Dali ngayon. Nutella, puto bumbong. Okay, uunahan ka na namin. Or pwede rin lagyan niya ng parang yung ano ba yung kaong? Langka? Pwede. Makapuno pala. Yung kaong makapuno. Yan. So pwede pala. Anything is possible. Oo, alam mo, hindi. Totoo, kasi yung bibingka, napaka-staple niya. Kumbaga, basic yung niya, lasa niya. So pwede kang maglagay ng kahit na anong gusto mo. Tsaka sa totoo lang, all year round naman Hindi lang naman pag Pasko. Di ba ako, kahit kailan mo ako bigyan ng bibingka, natutuwa. Totoo yan. Totoo naman, Gusto ko matry yung Alin ang gusto? Fresh na fresh yan, Maui. Pero eto, Jane, nabalita, nagtataas na rin yung presyo ng mga kakanin. Kayo ba, naapektuhan din kayo ng presyo ng bilihin? Opo, naapektuhan talaga kami kasi yung bigas, yung asukal, talaga nagtaas na po. Kaya lang, syempre, nasimulan na namin ng ganung price. Parang alanganin na itaas namin. Kaya by next year siguro, if ever na hindi siya, doon na lang kami magtataas po. Pero ngayon, ganun pa rin po yung price. Pero kumikita pa rin sa presyo na 85. Opo, yes po. Kumikita pa rin naman po. Tapos, ito rin, so pwede kayong gumawa ng mas malaking palayo. Kasi nakakita naman ako ng mga bibingkang mas malalaki pa dyan. Merong mas maliliit. So, depende yan doon sa
Itong lalagyan na ito. Sa palayok. Diyan nagkakaiba. Opo, depende po sa hulmahan. Ano ba ang mga sizes nyo? Ito lang. Ngayon kasi meron kaming inano na arkila kasi kami or na-rent kami sa hotel. So oven yung gamit namin doon. Tapos yung lianera po. Para naging bibingkinitan. Ganun po yun. Okay. Pero ito talaga yung ano. Ito yung orig. Ito yung nung sinimulan ninyo 20 years ago, ganito, ganyan pa rin ang madadat na namin sa Marikina pagkabisita. O sige nga, imbitahin nyo nga sila. Saan na nga ba yung inyong pwesto? Mga kapatid, yung ano po namin, store namin is sa may 8 Nicanor Rojas Street, San Roque, Marikina po. Online, makikita ba kayo? Follow nyo lang po yung page namin, Angels Puto Bongbong and Bibingka po. Doon nyo po makikita lahat ng mga ano namin, Puto Bongbong po. Game. Para sa mga kapatid natin, kung gusto ninyo ng napakasarap na Puto Bongbong at Bibingka, bisitahin nyo na ang kanilang Facebook page. At eto, meron pa tayo ditong Bibingka na merong leche flan. Muli, maraming salamat. Mary Jane de la Cruz at Crystal Tablante ng Angels Puto Bongbong at Bibingka. Ang sarap! Ano yan? Napakasarap talaga. Pero eto na nga po, habang busy ang mga kapatid ko dito, na sumubo ng Bibingka at Puto Bongbong. Eto naman may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Ay, meron din siya! Alina Limting Jose. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Ang Angels din yan, ha? Saktong-sakto, Uy, napakasarap. Thank you. Salamat po sa inyong dala sa amin ngayong umaga. At salamat din sa lahat ng mga nanood ngayong araw na ito. Napakasaya po ng mga ratings natin. Thank you po. And that is it para sa ating extra fun. Ano ngayon? Tuesday? Oo nga, coding pala ako. Spread happiness ako, mga kapatid. Isang makabulang umaga na naman ang naahihatid namin sa inyong mga tahanan. 6 days to go. Wow! Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba kasama ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!